Ladies, nagtataka ka ba kung bakit napili pang mambabae yung partner mo kahit na ang ganda-ganda mo, ang haba ng hair mo? Hello guys! So, ang topic natin for today, bakit mas pinipili ng lalaki ang kanyang babae? Kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So without further ado, eto ating aalamin ang mga dahilan kung bakit napili pang mambabae ang lalaki. So, at number 1, eto, yung nasa kanya na ang problema. Yun talaga ang idinidikta ng kanyang katawan, ng kanyang isipan. Yun talaga ang hinahangad at hinahanap niya. Wala sa iyo ang problema. Okay? May pag-aaral na namamana ito. Kaya kung nasa family niya, kung yung mga magulang niya ay ganon, mataas ang tsansa na gagawin din niya yon sa kanyang maging kapareha. At may pag-aaral din na nasa katawan, nasa genes, ika nga, ang ganyang gawain. So, yung tinatawag na cheating gene, yun na ang nagdidikta sa kanya. So, kapag minalas ka talaga at natapat sa'yo ang ganyang uri ng lalaki, wala ka na talagang magagawa. Darating at darating yung panahon na iiwanan ka. Mambababae yan, ipagpapalit ka dahil nasa kanya na ang problema. Andyan na yung gene sa kanyang katawan, andyan din yung namana niya sa kanyang magulang. Or kapag ganyan ang nakikita niya sa kanyang mga magulang at sa environment niya, malaki ang impact nun sa kanyang pagkatao at sa behavior niya sa bagay na yan. So, ayan po, ang number 1. Number 2, eto, yung wala nang kaayusan sa pagsasama ninyo. Maaring lagi na kayong nagbabangayan, lagi na kayong nag-aaway. So, ito na yung literal na naging toxic na yung pagsasama ninyo. So, kapag laging ganyan na wala nang kaayusan, walang patutunguhan yan, kundi pagkaumay, pagkawala ng pagmamahal. At isa yan din sa maaring maging dahilan para ang lalaki ay maghahanap ng ibang babae. Or kapag meron na siyang babae, siguradong iiwanan ka at ipagpapalit ka doon sa bagong kaniyang kinahuhumalingan. Okay? Kaya dapat inaayos nyo yung mga gusot nyo. Huwag kayong pumayag na kapag meron kayong mga hindi pagkakaunawaan, pag-aaway, pagtatalo, dapat pinag-uusapan ninyo, inaayos ninyo. Kasi kapag laging ganyan, naiipon at naiipon yan hanggang sa hindi na makayanan. It's either yung lalaki or ikaw mismo ang susuko. So, kayong dalawa mismo ay affected na sa ganyang sitwasyon ninyo bilang mag-partner. So, ayan po, ang number 2. Number 3, ito, yung pagpapabaya or neglect. Ayan po. So, ang pagpapabaya na ito, maaring ito ay physical or emotional. Madalas yan yung dalawa na yan eh. Yung emotional, ito na yung hindi ka na nagpapakita ng pagmamahal. Parang wala ka nang pakialam sa kanya. Wala nang care. Literal na hindi ka nagpapakita ng pag-aalala or pagpapakita na mahal mo pa yung partner mo. So ayan po yung parting emotional. At sa physical naman, ito naman yung literal na wala na yung ganon or yung S. Nagpabaya ka na. Baka hinayaan mo na yung sarili mo na maging lumba-lumba. Yung physical na katawan mo, physical na itsura mo, ay pinabayaan mo na. Wala na yung dating kagandahan mo, yung dating kaakit-akit na itsura mo na nagustuhan ng partner mo sa'yo. So literal na pinabayaan mo ang sarili mo. So ang affected dyan ngayon is yung buhay nyo sa iyong kwarto bilang mag-partner. Siyempre, paano gaganahan yung partner mo? Paano siya
ma-attract sa iyo kung hindi na niya nakikita yung dating ikaw, yung nagustuhan niya sa iyo. Nagbago ka na, nagpabaya ka na. So sa halip na ma-attract siya, wala na. So ito yung talagang literal na wala na siyang pagnanais sa iyo. At yun na ay naibaling sa ibang tao, sa labas, sa ibang babae. Yan ang mangyayari kapag nagpabaya ka na emotionally at physically. Siguradong hahanapin niya yan sa iba. Number 3. Number 4. Ito yung mababa ang kanyang kumpiyansa or low self-esteem. Or ito na yung mataas ang kanyang insecurities. Okay? Alam nyo, ang mga ganitong lalaki, talagang gumagawa sila ng paraan para maibsan yung mababang kumpiyansa, yung insecurities nila. At isa yan sa kanilang ginagawa, yung mambababae sila. Dahil sa ganong ginagawa nila, doon sila nakakaramdam na, uy, kayang-kaya ko pala. So doon sa kanilang ginagawa, umaangat yung kanilang kumpiyansa. Yung dating insecurity na nararamdaman, nagiging proud na siya. Nagkakaroon na siya ng mataas na ego. Doon nila nakukuha yung ego, yung pride na kailangan nila para mawala yung feeling of insecurity, yung mababang kumpiyansa sa mga ganyang pamamaraan. Maling-mali, pero maraming kalalakihan ang dito nila nakukuha yung mataas na ego, kumpiyansa, yung pride nila, ganun yon, okay? So, kapag napansin mo na yung partner mo ay medyo mababa ang kumpiyansa, dapat ikaw mismo ang makipag-usap sa kanya. Tulungan mo siya, iparamdam mo na nandyan ka para suportahan siya, para i-boost yung kanyang moral, di ba? Yung mga lalaking ganyan, talagang mababa talaga ang nararamdaman nilang kumpiyansa. So, ayan po, ang number 4. Number 5, ito, yung physical na pagbabago dahil sa edad. Or ito yung age-related physical changes. So ito na, yung literal na pagbabago mismo ng kanyang katawan. Lalong-lalo na sa kanyang pagka-lalaki, sa kanyang pagka-macho, di ba? Tulad ng sinabi ko, mataas ang ego ng mga lalaki. Hindi sila pumapayag na minamaliit sila, na tinatawag sila na wala ka ng kakayahan. Hindi sila papayag. Kaya sila gumagawa ng mga maling gawain para lang i-prove nila na eto ako, kayang-kaya ko pa. Ayun, nambababae na sila. Doon na nila nakukuha yung ego na hinahanap nila. Yung validation na sila ay macho pa rin. Na sila ay talagang kayang-kaya. Malakas pa sa kalabaw. So huwag ka nang magtaka kapag sa mga nagkakaedad na, tapos doon pa sila gumagawa ng mga ganyan. Which is marami ang ganito. Yung mga 40 pataas, 50 pataas, di ba? Kung kailan pa sila tumanda, tsaka sila gumagawa ng mga ganyan dahil sa ganyang kadahilanan, okay? Meron pa silang gustong i-prove sa kanilang sarili. Sasabihin nila, kalabaw lang ang tumatanda. Kayang-kaya ko pa. Malakas pa ako. O, di ba? So, ayan po, ang number 5. Number 6, hindi tugma. Or ito, yung mismatch. Ano nga ba ito? So ito yung literal sa usaping S or action, hindi kayo parehas. Kumbaga, yung isa ay hyper, yung isa naman ay masyadong mababa ang kanyang interest sa ganyang bagay. Or kung may interest man siya, ay masyado siyang timid. Wala siyang kare-reaction. Kumbaga, isa lang ang sobrang interesado sa ganyang gawain at yung isa ay tila ba wala siyang kagana-gana lagi. Siguradong yung isa ay hahanapin yan sa iba. Number 6. So, ayan po ang ilang dahilan kung bakit ang lalaki ay mas pinipiling mambabae or ipagpapalit ka para sa ibang babae or doon sa kanyang syubet, di ba? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe